Waging warfare. Paglulunsad ng pakikidigma. Siguro sa inyo narinig itong title na to medyo nabigla. Bakit gera ang pinag-usapan? Bakit pagdidigma o pakikipag-away? Bakit ganyan ang titulo ng ating mensahe? Ngunit, nais ko pong paliwanag sa bawat isa na tayo po lahat ay nasa kalagitnaan ng spiritual warfare. Meron po tayong pakikipagbugno sa principalities and powers na hindi natin nakikita sa paligid. At ito po, mga kapatid, ay pakikipagdigma natin sa kasamaan. Ang kasamaan laban sa kabutihan. Spiritual warfare is not just a prayer. Hindi lang po pag-pray at hindi lang po pagsaway ng mga demonyo na nagkalat, mga kapatid, sa ating paligid. It is a life victoriously lived. Ito po ang buhay na matagumpay mong naisapamuhay sa mundong ito. Meaning to say, ang katwiran, ang kabutihan ay nananalo laban sa kaaway na kasamaan. Palakpakan muna natin muli ang ating Diyos. We are between evil and good, na tayo po ay may kalaban na matindi sa larangan ng digmaan ng kabutihan at kasamaan. Prayer indeed is important. However, mga kapatid, the Bible said clearly in James 5:16, the effective prayer of a righteous man can accomplish much. Ang pananalangin raw po ng maningas ng isang taong matuwid ay malaki po raw ang nagagawa nito. God linked praying with holy living, the way we walk. So kailangan po, mga kapatid, hindi lang po sa prayer. Napakaraming tao kahit di naman naniniwala sa Diyos. Pag meron silang kailangan, kung magsalita sila, kala mo naman sila'y mananampalataya. Ipag-pray nyo kami, pastor, yung aming pamilya, kailangan ng tulong. Pero hindi lang po sa pagpe-pray yun. Kailangan makita ang ebidensya na ikaw na nagpapapray, naniniwala ka sa prayer. Naniniwala ka sa Kanya na kinakausap mo through prayer. Muli, palakpakan natin ang Diyos. Waging warfare. Yung paglulunsad ng pakikidigma, mga kapatid, ng kabutihan laban sa kasamaan, ay nagpapatotoo sa atin na kailangan tayo ay lumaban sa kasamaan. God linked prayer with holy living and the way we walk. Everything we do actually either aids the forces of darkness or repels them. Ang ginagawa ba natin, mga kapatid, ay nagpapasigla, mga kapatid, sa puwersa ng Panginoon or ating pong binibigyan ng oportunidad ng kaaway para ito ay maghari rin sa lupang ito. Napakasama na po ng sanlibutan. Ang kasalanan ay naghahari sa kaharian dito sa lupa. Sin is what gives us the opening for the devil to attack. Ephesians 4:27 says, do not give the devil an opportunity. Huwag raw po natin bigyan daan ang diablo upang makapasok sa ating buhay para tayo magkasala at maligaw at malubog sa kasamaan. Repentance as a warfare. Kapag ikaw ay nagsabi ng, opo, Panginoon, sinasabi mo sa diablo, no, devil. Pag ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan at nakipag-ayos ka sa Diyos, sinasabi mo sa Panginoon, I vote Jesus. I choose Jesus. Amen? Kaya yung awit natin kanina, mahalagang awit. Gusto natin makita ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng lugar. Kasi kung asan naroon ng Panginoon, payapa. Kung asan man naroon ng Lord, naroon yung kapayapaan at pag-iibigan, pagpapatawaran at pagtatanggap sa ating mga kapwa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Jesus in the streets. Jesus in the family. Gusto natin yan, mga kapatid.
Pero may puwersa nga na sinasabi ko sa inyo na pumipigil. Kaya nga, ang layunin ng Lord manatili sa piling natin, maghari, pero mayroong puwersa na lumalaban. At ito po ay ating kalaban, our common enemy, the devil. That's why we have to wage war against it. Kailangan tayo ay maglunsad ng pakikidigma laban sa kamalian at kalikuan. At sa pamamagitan ng pagsisisi, na simulan na natin na tayo ay nakikidigma sa kaaway. We say yes to God and no to the devil. When we repent and pray, alam niyo mga kapatid, sa buhay ng tao kadalasan nagkakaroon tayo ng kabanggaan at minsan hindi naman humihingi ng tawad. Anong ginagawa ninyo? Sa taong nagkamali sa inyo, hindi naman sila nagsusorry. Ang turo ng Panginoon, patawarin mo siya kahit di siya naghingi ng patawad. Kasi mga kapatid, kung naghahantay ka ng paghingi ng patawad ng nagkasala laban sa iyo at hindi niya ginawa, magngingit-ngit ka, malulungkot ka, you will be disappointed. But if you follow the teaching of the Lord, when the Lord was crucified on the cross, and He said, Father, forgive them, for they know not what they do. Hindi naman humihingi ng tawad yung mga tao. Ligaw yung mga tao. Kaya nga ang sabi ni Kristo, in their behalf, patawarin na lang mo, Panginoon, ang kasalanan nila kahit hindi sila humingi ng tawad. Sasabihin ko sa iyo, kung ito'y in-apply nyo doon sa mga taong gumawa na masama sa inyo, kabigatang mabigat na wala sa inyong buhay. Bakit? Kasi hindi mo nakarga-karga yung sama ng loob at pagngingit-ngit because you forgave someone unilaterally, meaning to say, ikaw lang ang nag-isip na kahit hindi humingi ng tawad sa akin to, patatawarin ko. And that is warfare. Pakikidigma yan, laban sa kasamaan ng mundong ito. Mga kapatid, mga kaibigan, we should help establish God's kingdom on earth. Mamaya po, mga kapatid, sa ating mga butihing mga magulang na narito, mga first-timers pa lang po siguro kayo nagpunta rito, bagamat ang inyong anak ay amin na pong suki dito, naturuan sa Sunday School at sila po'y magtatapos, no? May graduation po sila mamaya. Malaki pong tulong na inyo pong pinahintulutan ang inyong mga anak dumaan sa pagtuturo patungkol sa salita ng Diyos. Ito po'y isang pamamaraan ng pakikidigma laban sa kasamaan. Kasi yung anak ninyo, ilinagay nyo sa kalagayan para matuto ng mga kaalaman tungkol sa katwiran at katuruan na nag-iisang totoong Diyos na buhay. Kaya binabati ko po ang mga magulang na nagpahintulot at hindi pinagbawalan ang mga anak nila na maturuan sa Sunday School. That is a good first step. For repentance, ladies and gentlemen, is warfare. Reconciliation with God o pakikipag-ayos sa Diyos if only one repents. Alam niyo mga kapatid, pwede mong patawarin yung kapwa mo kahit hindi humingi ng tawad sa iyo, pero wala pong pag-aayos. Walang reconciliation. Ganon din sa Diyos. Pwede sabihin ng Lord, sige, patawarin yung kasalanan mo. Pero paano yung kasalanan na hindi mo inaamin? Paano niya ito mapapatawad? Kailangan ikaw'y humingi pa rin ng tawad sa banal na Panginoon. Para ano? Mapatawad ka at para magkaroon ng reconciliation. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Reconciliation. Pag-aayos ng relasyon. At dahil doon mga kapatid, if I'm disobedient, I give the devil the opportunity to work. Pagka ako hindi sumusunod sa gusto ng Diyos, ang pinahintulutan ko ang kasamaan, ang diablo na magkaroon ng oportunidad kumilos sa aking buhay. But if I obey God, I keep Him in my life and I keep the devil out of it. If I experience faith in Christ, I cut off the devil. Pangalawa, when you claim territory for the Lord, that is warfare. Kapag sinabi mo sa Panginoon, Lord, itong lugar namin, ang daming
mga drug addict, ang daming gumagawa ng krimen, ang daming gumagawa ng mga pangit sa internet, etc. dito sa lugar namin. Pero, O Lord, I claim this place for you. Kapag inangkin mo ang isang lugar para sa Panginoon, it is warfare. Sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, ika'y kikilo sa lugar na ito para mabago mo ang lugar na to. At pagka ikaw ay naghari dito, ang kapayapaan din ay maghahari sa lugar na to. So that is, mga kapatid, claiming territory is also warfare. Ang pag-angkin ng teritoryo ng kaaway para sa Lord, pakikidigma natin yan. Hindi natin pahintulutan ang mga paligid lalong sumama. Ang trabaho ng church ay ang mga mananampalataya lalabas at i-claim nila yung kanilang mga tahanan para sa Lord. Kasi gusto natin, hindi lang church ang ligtas, kundi lahat ng ating mapupuntahan, maliligtas din. Kaya mga kapatid, ganun po ang trabaho ng church. Kung pag-aaralan ninyo bakit yung mga bata tinuturuan natin, kasi ang mga bata ngayon, nabubuhay na walang turo. At pagka ang bata mabubuhay siya, tatanda siya na walang turo, maliligaw po siya ng landas. Preaching is also warfare. Ito pong ginagawa ng inyong pastor, pakikidigma laban sa spiritual na kaaway, na gumagawa ng kasalanan, gumagawa po ng kabalbalan at kalikuan. Ang pangangaral po ay spiritual warfare. Ito po ay pakikidigma. One sure way of getting rid of the darkness is turning on the light. Can I request Elder Edward to turn on the light, please? Ang ganda, mga kapatid, kapag nakabukas ang liwanag. Preaching the gospel truth places light in the midst of darkness. Sa kadiliman, mga kapatid, na naghahari sa sanlibutan dahil sa kasalanan, kapag may isang ilaw lang na lumiwanag, ang lahat ng nasa dilim ay nakatingin doon sa liwanag. Ganun po ang nagagawa ng pangangaral ng salita ng Diyos. Liwanag sa gitna ng kadiliman. Muli palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Darkness is overcome by the gospel light of Christ. Minsan iniisip natin, ganun lang kasimple. Pagka madilim, buksan mo lang yung ilaw, pindutin mo lang ng ganun. Pero sa buhay mananampalataya, kailangan natin ng Diyos upang yun ang magsilbing tunay na liwanag natin. Pwede magsilbing liwanag yung sahod o yung kita dahil ito'y nagbibigay ng pag-asa. Pagka wala kang sahod, wala kang panggastos. Pero ito ay may pinanggalingan. Ang sabi ng Biblia, huwag mong kakalimutan na ako ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng yaman. Saan ang galing? Sa Diyos na buhay. Nang galing ang iyong mga blessings. May pinanggalingan yan. Hindi lang dahil nagpawis ka, nahirapan ka. May pinanggalingan ang mga pagpapala mo. Preaching, therefore, is warfare. Reacting in the right attitude is also warfare. Tinitingnan tayo ng sanlibutan. Another way to wage spiritual warfare is through right attitudes and action. Terrible things may happen to good Christians. Huwag mong sasabihin, mga kapatid, huwag ka magkakamali, matukso, na kapag sumama ka sa ganitong uring gawain tulad ng High Calling Christian Center Church, wala ka ng problema. Wala ka ng magiging utang. Wala ka ng magiging mga tinatawag krisis. Sa totoo lang, mga kapatid, meron pa rin. Pero may pangako ang Diyos at inuulit ko ang kanyang pangako. Psalms 34:19. Ito po ang kanyang pangako. Many are the affliction of the righteous. Many are the affliction of the righteous. Narinig niyo ako? Napakarami sandamakmak at napakatadtad ng kabigatan ang mga matutuwid. Kaya nga mayroong mga matutuwid ang sabi, bakit tila yung mga masasamang tao, yung pa pinagpapala? Ito po ang sagot, mga kapatid. Ito po yung karugtong. Na bagamat marami tayong mga pagsusubok, but the Lord deliver him out
of them all. Narinig niyo yung sinabi ng sitas ng Biblia? Lahat raw po, mga kapatid, na pinasukan nating problema, lahat po yun, ginawa ng paraan para makalabas ka mula sa mga anxiety, mula mga kapatid dun sa tinatawag na mga nangyaring affliction sa iyo, inilabas ka lahat ng Lord dun. But the Lord delivered him out of them all. Tinulungan ka at niligtas ka ng Lord sa lahat sa kanila. Lahat ng problema, inilabas ka mula doon ng Lord. Every adversity, therefore, is a prime opportunity for Christians and believers, and soon to be believers, to have the right attitude. First, giving glory to God. Church, why do we worship the Lord? Because we give glory to God. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng blessing, binigyan tayo ng pamilya, binigyan tayo ng hanap buhay, and we give glory to God. Palakpak sa Panginoon. Ikalawa, kailangan natin, mga kapatid, na ipagmalaki ang kabutihan ng Panginoon. Upholding the character of God. Telling the whole world who God is, that He is a God of greatness. He's good. He loved us. And He is for everyone. And everyone needs the Lord more than ever. Every adversity, mga kapatid, therefore is a prime opportunity for Christians to have the right character. Thirdly, is defeating the devil. Of course, we cannot win over the devil with our own weakness. We have God helping us defeating the enemy. We must live through suffering with the right attitude and action. Kailangan mabuhay tayo na matatag sa Lord kahit na ikay sumusuong sa mga pagsusubok, ay lalo kang yumakap at sumampalataya, maglingkod sa ating Diyos na buhay. Ang pag-aayuno, fasting is also warfare. Fasting is a tremendous weapon against the enemy. Kung meron tayong gagamiting armas laban sa diablo, laban sa masamang spirito, ito po ay pag-aayuno. Yung hindi pagkain, mga kapatid, ng solid na pagkain. Partial fasting means drinking water while fasting and praying to the Lord. In Isaiah 58:6 it says, "Is this not the fast which I choose? To loosen the bond of the wickedness, to undo the bonds of yoke, and to let the oppressed go free, and break every yoke?" Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili? Na upang kalagin ang mga tali ng kasamaan, at pag-aani ng mga pasan, at pagpapalayain ang napipighati, at iyong alisin ang lahat ng atang. Yan po, mga kapatid, ang plano ng ating Panginoon pag tayo ay nag-aayuno, upang tayo tulungan din. Palakpakan natin siya sa kanyang magandang layunin. Giving. Ang pagbibigay sa ating Panginoon ay espiritual na pakikibagbaka. Minsan sinasabi mo, bakit yung pastor, ang kanyang kotse parang mahuhulog na yung kaha, matatanggal na yung gulong sa luma. Tingnan mo yung drug lord, oh. Ay, yung SUV na pagkabago-bago, naka-Raptor pa yata, or ang kalaki-laking sasakyan, tila siyang pinagpapala, malaking kabalbalan. Kasi yan po ang pandaraya ng diablo. Gusto ipakita ng diablo, the now is more important than the future. Yung future, mga kapatid, yun ang mas importante. Ano yun? Yung pagsunod sa Lord, magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Yun ang magliligtas sa iyong kaluluwa. Pero yung tinatamasa mo ngayon, hindi mo yan. You cannot enjoy everything that you will earn. Pagka ikaw nakabili ng 3 kotse, masasakyan mo ba sabay-sabay 3 kotse mo? Hindi ka naman pugita na kahit pugita, puputol-putuli mo pa yung tentacles mo para sumakay dun sa isang kotse, pangalawang kotse at pangatlo. Hindi mo magagawa yun. Sino kakain dito? 10 yung plato. Bagamat nakikita ko na sa likuran, mga kapatid, meron tayong masarap na hinanda,
para sa ating physical na pangangailangan, isang plato pa rin yan. Amen. May limitasyon pa rin. At meron tayong panahon na pag lumagpas ang panahon na yon, mawawala na tayo sa mundong ito. Kaya kailangan siguraduhin ninyo, bago kayo lumabas sa pintuang ito, wag lang kayo kumain ng handa dito. Wag lang kayo sumali sa graduation at magsabit ng mga awards sa inyong mga anak. Lumabas kayo rito. Hindi nyo iniwanan si Jesus Christ dito. Hindi. Nasa puso nyong dadalhin pa uwi. Yan ang pinaka-importante na magagawa mo. Hindi mo sinayang ang pagdalo sa church. Kasi meron pong tao pumapasok sa church. Nandyan si Jesus, yung pangalan niya. Pumasok dito, tumalis, hindi kasama si Jesus. Wala si Jesus sa street niyo. Hindi mo kasama Kailangan angkinin mo si Kristo. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Magpabautismo ka. At tanggapin mo kanyang presensya, Espiritu Santo. At hindi ako magugulat kapag ikay sumambat pumuri sa Panginoon. Marunong ka na rin sumigaw. Hindi ka na nahihiya. Kasi naunawaan mo na pagka ikay natutong sumamba sa Lord, dapat sa Espiritu at sa katotohanan. In Jesus' name. Hallelujah. Serving, mga kapatid. Bago tayo pumunta ron, I'm getting ahead of myself. Giving as spiritual warfare because of greed. Maraming tao nagkakaroon ng pagiging makasariling pag-uugali. Greed is the very foundation of Satan's economic scheme. Para ikaw ay huwag makakilala sa Lord, para ikaw ay mapalayo sa Diyos, pahihirapan ka ng dyablo. Na ikaw ay magkakaroon ng kahirapan sa pagkita ng marangal na kita. At sasabihin niya, gumawa ka ng kasalanan, mas mabilis pang kumita ng pera. At ikaw ay bibitagin ng dyablo, pero huwag kang pumayag dahil ang plano ng Diyos ay kabaliktaran, giving. Ikaw ay magiging mapagbigay. Siyempre, ano yung ibibigay mo sa Diyos na hindi ka muna bibigyan ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi humihingi ang Diyos na hindi ka muna niya bibigyan. Malachi 3:10, bring the whole tithes in the storehouse so that there may be meat in my house. Test me now in this, and if I will not open the windows in heaven and pour you a blessing, then I will rebuke the devourer. Sasawayin ko ang mananakmal o ang kaaway. So there is warfare. Meron pong bakbakan na nangyayari. Hindi mo lang nakikita na yung masama nakikipagbaka sa kabutihan. Pero ang kagandahan, ang kakampi natin, hindi natatalo. Kung ang gilas natalo na naman, ang Diyos kailanman, hindi matalo-talo. Palaging panalo. Woo! Napakaganda kung ikay kakampi ng winner. Of course, there are lessons in losing, but in the Lord, there is always victory. Kaya kailangan, alam mo kung kanino ka kakampi. Ang sabi ng sanlibutan, ang Pilipinas medyo pumapalag na ngayon. Bakit hindi? Ang Pangulo natin, bagamat medyo baby face yung ating Pangulo ngayon, lumalaban. At ang sabi niya, wala ni isang katiting na ating teritoryo mawawala sa atin. Ipaglalaban natin yan. Hindi kumpara yung isang Pangulo natin na matapang kunwari, pero pagdating sa kanyang kaibigan na taga-China, bahag ang buntot niya. Bagamat marami rin siyang ginawang maigi. Itong nakaraang presidente, hindi ko naman nilalahat yung kanyang pagkakamali. Pero ngayon, kaya tumapang. Kasi meron tayong leader din na matapang. Nakukuha nyo? Kung ang leader mo, ang Diyos, mamamana mo yung attitude na yon. At mamamana mo yung resulta ng pakikidigma mo sa kaaway. Mananalo ka. Dahil kasama mo ang Diyos. Serving, mga kapatid, is warfare. But before I preach this area, unity, yung pagkakaisa. Napaka-importante na pagkakaisa, ito rin raw ay pakikidigma.
Jesus said, if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done to them. Pag dalawa lang kayo nagkasundo at humingi sa prayer sa Lord, ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Bakit? God wants unity. Pagka ikay kaisa niya, hindi malayo ang blessing niya. Mateo 18:19. As the devil hate unity, if we all work for unity, we keep the door shut to the enemy. Mga kapatid, wag natin pahintulutan na itong mga bata na ito na gagraduate mamaya, parang isip natin, okay na yung aking mga anak, maka-Diyos na sila. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang po ang laban. Kung sinasabi nyo tapos na, nagkakamali po kayo. Ang mga bata ay nagsisimula pa lang natututo. They're just starting to learn. They're starting to consolidate what they learn from the Word of God. And if you will not sustain them, hindi nila maa-attain yung full victory. Dahil kasi simula pa lang nila. Kailangan mga kapatid magkaisa lahat. Mula sa magulang, mula sa church, mula sa eskwelahan, mula sa mga kamag-anakan, magkaisa. Itaguyod ang patuloy na pag-aaral ng mga bata, hindi lang sa elementarya o sa high school, sa mga akademya, kundi higit sa lahat, sa salita ng Diyos na buhay. Ilang pong oras lang ang mga bata tinuturuan sa taas ng mga ating butihing mga teacher. Ilang oras lang po yun. Kumpara mo yung oras nila sa eskwela. Mas mahaba, di ba? Tinataguyod natin. Pero ang teacher talaga na magulang, ng bata, magulang. Kayo po, ng mga butihing magulang ng inyong mga anak, kayo po ang teacher. At hindi nyo matuturuan ng inyong mga anak maging maka-Diyos kung hindi po kayo maka-Diyos. Kailangan magsimula sa magulang. So doon pa lang may pakikibagbaka na. Parang sinasabi natin, di may relihiyon na kami ha. Bakit, Pastor? Alam nyo ba may relihiyon na kami? I think you have. But more importantly to the pastor here standing before you is to ensure that you don't just have religion, but you have God in your home. You have Jesus in your family. You have Jesus in your street. You have Jesus in your place. You have Jesus in your very heart. Yun ang kailangan natin siguraduhin. Dahil may pakikipagbaka, kung meron man tag-o-war sa inyo po na sumasali sa mga kumpanya, yung kanilang mga tawag doon, yung kanilang mga team building, hindi lang sa langoy, no? Meron silang hatakan ng tali. Ganon po ang nangyayari ngayon. Yung diablo, hinahatak kayo patungong impyerno. Pero ang Diyos, hinahatak tayo patungo sa kanyang kaligtasan. Oh. Pero kailangan mag-cooperate tayo. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, iligtas mo ako dito, pero papunta ka sa diablo. Kailangan ikaw ay magpunta sa side ng Diyos upang mas mabilis kang matulungan, maalalayan ng ating Diyos na buhay. Dahil may gera po na nangyayari. Steps of faith is warfare. Pag ikaw'y kumilos na may pananalig, nakikipagdigma ka sa kaaway na diablo. 1 John 5:4, we learn the power of faith. Ang sabi rito, this is the victory. Wow! This is the victory that has overcome the world. Our faith. Sabihin mo sa iyong katabi, panalo ka kung meron kang faith kay Jesus. Nasabi niyo ba? Ayun nasabi, this is the victory that has overcome the world, na tumalo sa sanlibutan. Our faith. Yun po ang nagpapanalo sa atin. We need to hear God and step out in faith. As we do, we will defeat the power of darkness who thrive on ignorance and unbelief. Kaya ang diablo na nanalo
Dahil ang kanyang binibiktima yung mga walang alam, yung mga ignorante, yung mga nabobola niya o nadadaya niya. Kaya yun po ang pinahihirapan niya. Pero merong mas mataas na tayong dapat tingnan, ang salita ng Diyos. Serving. Nais kong bigyang pagpugay yung ating mga teacher. Ang ating mga teacher dito hindi po sinasahuran. Binibigyan lang po natin ng assistance na tinatawag. Pero hindi po ito gaano kalakihan. Pero sila ay nagtuturo na parang anak nila ang inyong mga anak. They are serving your children as if they are their children. Why? Because they're doing this as for the Lord. They are serving the Lord. Kaya yung kilos nila, kahit hindi bayaran, ginagawa nila paglilingkod sa kapwa. Serving is a warfare through loving service. So it's not just social gospel. It's not. It's love. Dahil napamahal na po ang mga manggagawa at naglilingkod po sila sa Diyos, kaya nakapaglilingkod po sila sa atin. It is a command from God and it is a direct spiritual warfare. Loving service drives out the destroyer that attempts to bring despair and discouragement. And last, praise to God as warfare. Minsan iniisip natin, lalo na po sa mga panahon hindi nyo po naintindihan, bakit itong katabi ko umiiyak? Nagpupuri sa Lord. Bakit siya umiiyak? Parang nagsisisi ba siya? Nagsisamba siya sa Lord? Sa katotohanan lang kaya umiiyak siya sa galak. Dahil naranasan na naman niya maramdaman ang presensya ng Diyos. Where the presence of the Lord is, there is liberty. Malayang-malayang yung lugar. Hindi ka nang mahihiya, kundi ibigay mo na lang yung pagsamba mo sa Lord. At ito po isang manner ng pakikidigma. Kasi kapag ikay hindi handa, ang sasabihin ng iyong bibig, kamangmangan, kabalbalan. Pero kung iyong nauunawaan at mararanasan yung nararanasan ng mga sumasamba sa tunay na Diyos, sasabihin mo, sali rin ako dyan. Gusto ko rin maramdaman at maranasan ang iyong nararanasan. Yan po ang nararamdaman ng taong nakakatanggap sa presensya ng Diyos. Muli natin palakpakan ng Panginoon. Psalms 149:5-6 declares, Let the godly ones exult in glory. Let them sing for joy on their beds. Let the high praise of God be in their mouth and two-edged sword in their hand. A resurgence of praise and worship and teaching of the Bible, two-edged sword, has characterized a vibrant, growing church. Ang isang church, mga kapatid, na pumupurit, sumasamba sa Diyos, isa po yan sa magandang katangian ng isang malagong gawain. At huling verse, mga kapatid, na gusto ko pong ibigay sa inyo bago ko tapusin ang ating mensahe sa umaga ding ito. Hango po sa unang Juan 4:4. 1 John 4:4. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in this world. Kayo ay sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Greater is He that is in you than he that is in the world. Higit pa rin po ang Diyos na sumasa atin kumpara sa dyablo na gumugulo sa ating sanlibutan ito. Church, I tell you, meron pong layunin ng Diyos para sa bawat isa. Ito po, mga kapatid, ay ang mga tao makakilala sa Kanya. At sa oras na ito, bago man natin sana bigyan ng panahon para bigyan ng pagpupugay
parangal ang ating mga anak sa pagtatapos sa kanilang pag-aaral sa Sunday School or at least dun sa initial na kanilang pag-aaral, gumawa tayo ng desisyon dito, especially sa mga magulang. Gusto ko mga kaibigan, mga magulang ko na narito, alang-alang sa inyong mga anak, samahan nyo sila. Hindi lang ihatid dito, or hindi lang para ihatid dun sa kotse na maghahatid sa kanila rito at kayo pupunta sa ibang lugar. Kasi sasabihin ko sa inyo, anumang importanteng pakay meron kayo sa pupuntahan ninyo, walang papantay sa pagpunta nyo rito, pagsama nyo sa inyong anak at sabay-sabay kayong sasamba sa tunay na Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi lang anak natin nakikinabang. At sasabihin natin, anak ko, maka-Diyos. Ang tanong, ikaw na magulang, anong ginagawa mo? Marami po ako, pastor, ginagawa. Naghahanap buhay nga ako kahit linggo. Hindi mo naalala, meron kang dapat araw na ibibigay sa Diyos. Kaya nga ba ang iyong anak ay pinapupunta mo sa Sunday School? Una dapat tumanggap sa Panginoon. Una dapat ang mga magulang nakipag-ayos, makipag-reconcile sa Diyos para ang pamilya ninyo mararamnasan yung awit na ating inawit kanina. Ano yun? Jesus in the family.